Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Sa pagdinig sa Senado, Secretary Manuel Bonoan ng DPWH sinabing posibleng may ghost project sa flood control. Implementasyon ng Zero Balance Billing Policy ininspeksyon ng Pangulo sa ilang DOH-accredited hospital. 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa Nigeria nakauwi na ng bansa. At batang golfer mula Pangasinan, kampiyon sa 2025 US Kids Golf World Championship. Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Dito, ginisa ng mga mambabatas ang DPWH. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Pinasasapina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor na no-show sa hearing kanina kaugnayan ng kontrobersyal na mga flood control projects. Sa 15 kontraktor na binanggit ni Pangulong Marcos na tila minopolyo na ang mga proyekto kontra baha, 7 lamang ang dumating sa pagdinig. Sinusugan din ito ni Senador Win Gatchalian na nais na ang mismong mga may-ari ng kumpanya ang dumalo sa susunod na pagdinig. To subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Batay sa ulat mula sa Pangulo, lumalabas na nasa 100 bilyong piso o 20% ng kabuuan ng flood control project ay napunta lamang sa 15 kontraktor. 5 sa mga ito ay may mga proyekto sa halos buong bansa. Sa pagulong na pagdinig kanina, napa-oo si DPWH Secretary Manuel Bonoan na posible anya ang mga ghost projects kaugnay ng issue o mga proyektong nakalista sa papel pero wala naman talaga. Ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Dito na nanggigil ang mga senador. Sa breakdown ni Senador Rodante Marcoleta sa budget na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM, 26% na lang ang natitira para sa mga gastusin mula sa inilaang proyekto. Ibig sabihin, mahigit 70% na ng budget ang nagamit. Dagdag pa niya sa 11 areas of priority, tanging Tarlac lamang ang natuloy habang may 4 na priority projects na isiningit bagamat wala sa listahan. Pinaharap sa komite ang Managing Officer ng QM Builders na si Alan Quirante. Napag-alamang ang nasabing kumpanya ay walang kapital kaya't papaano ito hahawak sa mga malalaking proyekto. Sinagot naman ni Quirante na ang nakuhang financial statements ay sa kanyang hardware company at hindi sa construction company. Uminit na ang ulo ni Marcoleta nang tanungin niya si Quirante kung paano na-classify na quadruple A o may pinakamataas na rating ang QM Builders. Pasensya, may check kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang is only 86 projects. Personal na sinuri ni Pangulong Marcos kung maayos na naipatutupad ang Zero Balance Billing Policy sa 2 DOH hospital sa Quezon City. Narito ang report. Nag-ikot sa ilang government hospital si Pangulong Bongbong Marcos para makita ang implementasyon ng Bayad na Bilmo program o mas kilala bilang Zero Balance Billing Policy. Ngayong umaga, personal na nagpunta ang Pangulo para mangamusta sa mga pasyente sa East Avenue Medical Center at National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Matapos ang inspeksyon, ipinahayag ni Marcos na nakita niyang tumatakbo na maayos ang programa. So I'm happy to be able to report
that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Ayon sa Pangulo, gusto niyang siguruhin na lahat ng medical staff ay alam ang proseso ng zero balance billing policy para maipaalam nila ito sa mga pasyenteng nangangailangan. Yung mga pasyente at saka family nila, kailangan din na malaman nila na merong ganito, na zero billing na. Lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente sinasabi, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Ginamit rin ni Marcos ang pagkakataon para kilalanin ng kabayanihan ng health workers. Anya, malaki ang kanyang pasasalamat sa kanila, lalo na nung tinamaan siya ng matindi ng COVID-19 noong 2020. Ito ang kabayanihan ng ating nakita nung COVID. At tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers. At talaga namang isa na ako doon. I was one of the beneficiaries. Kung hindi sa inyo, wala na ako rito. Natangay na ako ng COVID. Ayon sa Department of Health, mula January 2025, nasa 18,000 patients na ang nakapagpagamot sa EAMC ng libre. Isa lang ang EAMC sa 83 public hospitals na pinapatakbo ng DOH at 4 GOCC hospitals kung saan pwedeng ma-avail ang zero billing program. Sa ilalim ng programa, walang kailangan bayaran ng pasyente na naka-admit sa basic accommodation o ward-type beds. Covered ng benepisyo ang bayad sa ward, professional fee ng mga doktor, nurse at espesyalista, laboratory test at imaging tulad ng x-ray o CT scan, paggamit sa operating room at hospital equipment, pati ng mga gamot na available sa government hospital. Ipinaalala ng DOH na hindi applicable ang zero balance billing sa mga private hospitals. Matagumpay na naiuwi sa bansa ang 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa Nigeria. Nagbabalik si Ralph Lopez. Kasunod ng repatriation efforts ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, nasa bansa na ang 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking. Dumating ang grupo sa NAIA Terminal 3, sakay ng Qatar Airways Flight QR932. Ang mga biktimang Pinoy ay kabilang sa mga nahuli sa isang malawakang operasyon ng Nigerian government noong Disyembre ng nakaraang taon laban sa mga cryptocurrency at love scam syndicate. Sa testimonya ng mga biktima, inalok ang mga ito ng peking trabaho bilang customer service representatives na may sahod na $1,000 kada buwan at libreng tirahan. Pero pagdating doon, sila'y napilitang magtrabaho sa cyber scam operations. Tinakot, kinumpiska ang kanilang mga pasaporte at dumanas ng pang-aabuso. Matapos ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Abuja, nakamit ng mga biktima ang kanilang paglaya mula sa detention facility sa Lagos sa pamamagitan ng isang plea bargain. Bawat repatriate ay nakatanggap din ng 50,000 pesos mula sa Action Fund ng DMW bilang panimulang tulong pinansyal. Samantala, nasa Nigeria pa ang isang Pilipinang nabuntis at doon na rin nanganak. Nagpapagaling pa ito at nakatakda na ring umuwi ng bansa. Ralph Lopez, All TV News, Channel 2. Nakapagsumita na ng komento ang legal team ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema hinggil sa impeachment case. Kinumpirma ng tagapagsalita ng legal team ni VP Sara na naghain na ang kanilang kampo ng comment and opposition sa motion for reconsideration na ifinail ng House of Representatives sa Korte Suprema hinggil sa impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Powa, bilang paggalang sa sub judice rule at judicial process, hindi na sila magbibigay ng panayam sa media o karagdagang pahayag kaugnay nito. Noong nakaraang buwan, idineklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang impeachment case laban kay VP Sara dahil sa 1-year bar rule at paglabag sa karapatan ng pangalawang pangulo na due process.
Sa kabila nito, binigyan diin ng SC na hindi ito nangangahulugan na walang sala ang bise laban sa mga akusasyon laban sa kanya at pwede pa ring magsampa ng panibagong impeachment case simula February 6, 2026. Pinalaga naman ito ng Kamara at sinabing dapat silang payagan na gampanan ng kanilang exclusive constitutional duty na mag-initiate ng impeachment proceedings. Sa balitang sports, nagbigay karangalan sa bansa ang 7 taong gulang na si Zach Gico ng Pangasinan. Siya lang naman ang itinanghal na kampyon sa ginanap na 2025 US Kids Golf World Championship sa North Carolina. Si Zachary Zach Gico ng Binalonan, Pangasinan ang tinanghal na kampyon sa Boys 7-year-old Division matapos talunin ng higit 100 batang manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Sinelyohan ni Zach ang titulo matapos magpamalas ng 104 strokes sa 3 round at itinuturing na pinakamalaking tagumpay sa kanyang batang karera. Binansagang Pinoy golf prodigy, ipinakita ni Gico ang kanyang dedikasyon at disiplina sa murang edad. Kwento ng batang atleta, nainganyo siyang sumabak sa golf matapos mapanood ang dokumentaryong The Short Game at mula noon ay porsigidong nagsanay upang maabot ang kanyang pangarap. Si Gico ay bunsong anak ni Carrie Ong Gico at Ramon Michael Gico V at pamangkin ni Governor Ramon Gico III. Ginanap ang prestihiyosong 2025 US Kids Golf World Championship nitong July 31. Ngayon, target naman ni Zach ang susunod na edisyon ng US Kids World Championship sa Boys 8-year-old Division. Pangarap niya makapasok sa Professional Golfers Association o PGA balang araw. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng AllTV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang AllTV News PH sa Facebook at YouTube. Makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan na rin kami sa Spotify. Ako si Michelle Giliang. Magandang hapon.